pagkalikha ng Diyos kay Adan at kay Eva, yun ang kanyang gusto para sa atin. Kaya pag may nagtuturo sa atin na pagdating sa langit, makikita mo kung may matatanda ka ng kasama doon, may mga bigote na daw na pagkahaba-haba. Wala po yun sa Bible. Kasi ang pagtanda natin, actually, ay namamatay pa utik-utik ang ating mga pangangatawan. Tunay. Oh. Pero alam niyo yung napakabuti ng pag-ibig ng Diyos. Di ba napakabuti ng pag-ibig ng Diyos? Bakit po? Kasi may buhay na walang hanggan, na idudugsong agad at tinatanggap agad kaligtasan ng mga taong sumasampalataya kay Jesus. Yan ang napakaganda kay Jesus. Ayaw niyang matanda ka pagdating sa langit. Ayaw niya ding wala ka sa langit. Gusto niya nasa langit. At ang biyaya naman ng Panginoon, pinadali niya. Alam niyo kahapon, bunisita ng barangay ang mga senior sa Litchiri ay kinakamusta. May programa sila. May konti silang palaro. May konti silang pa-exercise. May konti silang pakain. Inaalala kasi nila at iginagalang nila yung mga nagkakaedad na. Sa katotohanan, kahit sa Bible, yung nagkakaedad, iginagalang po yan. Kasi hindi nga lahat umaabot po ng 95. Hindi lahat umaabot ng 82. So yung katotohanan pa lang na umabot kayo ng 95 at umabot po kayo ng 82, malaking bagay na yun. Ilang pagsubok. 82 na? Ilang pagsubok ang dinaanan ninyo. Ilang problema. Ilang problema ang ni-wrestling ninyo. Ilang tao ang nasaklolohan ninyo. Yun pa lang, yung araw pa lang din ng pagtatrabaho, gaano kahabang pagtatrabaho at pagtitiis ang inyong ginawa. Pero, pag Diyos ang kausap natin, maikli lang pala ang buhay ng tao. Ang sabi sa Bible, parang singaw lang ng sinaing. Parang pag binuksan mo yung sinaing, mamaya aangat na yung kapirasong singaw. Mas wala na. Kaya nga iba, nanghihinayang na buksan yun eh. Kasi nakakatakas yung init. Oo nga. Ganun lang kabilis ang buhay ng tao, parang tumatakas na init. Maaring sa sukat po namin, mahaba ang 95, mahaba ang 82. Pero sa sukat pala ng banal na kasulatan, ininit ng sinaing lang palang inangat ang buhay natin. Eh, paano po ang ating, ano ang bigay ng Diyos naman sa atin? Buhay na walang hanggan. Kaya po tayo, kung tayo ay nagdadala ng Bible study, hindi po to para ilipat kayo ng relihiyon. Amen. Hindi po yun. Hindi po rin ito para sabihan tayo na tayo ay, kumbaga, kulang sa ganito, sobra sa ganito. Hindi. Ang sinasabi lang po natin kung ano yung laman ng banal na kasulatan. Kaya pansin niyo po, bakit dinala ni Kuya Rupert? Si Kuya Rupert ang nagdala sa amin dito. Kinasangkapan siya ng Diyos para kami pumunta dito. Ang plano namin dun sa isang looban. Dito rin. Pero dito, sabi niya, daan muna tayo doon sa kakilala ko. Ay ganyan gumawa ang Diyos. Sinasadya tayo. Gusto niyo ba si Jesus kasama natin ngayon? Siyempre. Okay, pakita ko sa inyo na obligado siyang sumama sa atin. O, hindi lang siya sasama, obligado siya. O, papakita natin sa talata. Ito po kasing Bible, parang kontrata. Tingnan niyo yung inyong anak na regular na. E di may kontrata na yon. Obligado silang magbigay ng benepisyo ayon sa nakasulat sa kontrata. Ngayon, papabasa ko sa inyo na obligado si Jesus na tayo'y samahan. Papansinin niyo po dito sa Mateo 18:20, sapagkat kung saan nagtitipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Obligado si Jesus na sumama sa atin. Hindi lang yan parang ima-imagine natin. Kaya pwede mong bilangin eh. O ilan tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Dito natin paupuin muna si Jesus. O, hiramin muna niya yung upuan yun. Ano eh. Kasi nakaupo naman tayong lahat eh. Pwede siguro siyang umupuan na. Huwag niyo alugin ng kapiraso. Baka, hindi. Okay lang. Pero, yan ang katotohanan. Bakit po? Kasi sabi ng Bible. Hindi dahil sabi ko. Hindi dahil napapatawa ko kayo. Hindi dahil maganda sa ating pakiramdam. Kahit sabihin natin, ngayon parang, kunwari, masyado mainit. Hindi masyado maganda yung pakiramdam natin. Kasi mabanas. Ngayon, hindi pa masyado, wala lang eh. Parang normal na ngayon, hindi kagaya ng summer, ano. Ano man ang ating kalagayan,
obligado si Jesus na samahan tayo kasi ipinangako niya. Amen. Yan ang maganda pag ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos may basihan. Hindi yung kwentuhan lang. Tama. Kasi yung kwentuhan, pwedeng tama, pwedeng mali. Pero kung nasa kontrata, pansinin niyo yan, yung trabahong may kontrata, ano po, napakatibay niyan. Pag hindi ka tinupad ng iyong amo, dadali natin sa dole. Di ba? O, may depensa agad yung kanyang anak. Yung inyong mga ari-arian, nakakontrata yan, hindi tuloy makuha ng kung sino-sino. Tama. Bakit? Eh may kontrata eh. Kaya si Jesus,